Yes, dakilang Diyos. Ang maraming salamat sa dakilang pagkataon magalaw mo sa amin sa umaga ito na kami ay dinala mo rito. Pangpurihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka Diyos sa pagkatohanan. Salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Malapay noon. Hallelujah. Thank you, Lord, for the anointing of the song of the Lord's choir, the testimony that we heard, the song and process that we offer to you with the first part of the service, Lord, all the giving, the Lord, that your children, give them generously to the work of the ministry. Praise the Lord, the Lord, servant, liberal in his love, the messenger of the Lord. They believe the gospel, I bind it us out, that's right, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody service the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving and majesty to our loving God, our dearest adoring Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Lord Evangelist, who is the leader and time prophet of our loving God. And I always cherish and remember the blessed teaching and memory blessed and Pastor Lina Almeida, to all beloved children, and to the whole Almeida family, and to all my co-workers, preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, are my beloved webcast viewer, are watching right now, that all the visitors we have, good morning to all of you. Palakpakan po natin ating Panginoon. Everybody is the Lord. Amin na mahal ay sa oras na ito ay pakinig ng salita ng Diyos, dapat tayo ay makinig. Kaya yung mga natutulog sa likod, sa mga kwartier, pangpukawan nyo sila. Bababain kay importante, lalo mga ginagamit sa Diyos. Kaya para mabusog sila sa salita ng Panginoon. Kaya Holy Supper na ito, kailangan tayo po ay ma-revive ng salita ng ating Diyos. Amen? Amen. Kasi hindi po yan rason nga galing ka sa trabaho, pagod, pagdating mo magsamba, tapos matulog ka dito sa Pasolaos. Hindi po yan. Kung tulugan mo lang naman yung pangsimba mo, huwag ka na sumamba. Doon ka na matulog sa balay mo. The useless lang yung pagpunta mo rito, natapos sa bahay, sambahan ka, matulog ka. Amen? Dahil ginatawag, overnight prayer ito. Magbuntagay ng mga pangamuyo. Amen ba? So, may tawag na overnight. Kaya nag-overnight prayer tayo diri, gising tayo, hindi po para matulog, mga minamahal. Okay lang kung yung mahaba ng fasting mo, 10 days na yung fasting mo, pagod ka na, pwede kung excusable yun. Pero wala ka pa nag-fasting. Matulog ka na sa overnight, hindi po pwede yan. Matalo tayo ng kaaway. Amen? Kaya maraming Kristiyano natatalo ng kaaway, napapasukan ng kaaway. Bakit? Kulang sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Kulang sa pagbigay respeto sa pagpupuri sa Panginoon. Wala silang presensya na tanggap. Wala silang presensya na ramdaman. Kaya pagdating ng fiery darts of the wicked, hindi sila makabantay. Maraming Kristiyano natatalo po doon. Amen ba? Kaya kailangan po natin yung kapangyarihan nagmumula sa Diyos, yung banal na Espiritu at ang salita ng Diyos, which is the words. The sword of the Spirit is the Word of God. Ang hinganiban, the swords, espada ng Espiritu ay ang salita ng ating Panginoon. Palagpagan po natin Diyos, maminamahal. Everybody is Lord. Lalo na atong pag-aralan karon yung itawag na fasting. Kasi napakinggan ko, yung mga patutuo, puro fasting. Sa Mami Madrillo, sabi ng mga, hindi na daw siya mag-fasting kasi may edad na siya. So, marami mga nag-testify, hindi na sana mag-fasting. Pero sa kahabagan ng Diyos, nagapunta sila rito. Dahil bakit kaluban nila papastingin? Dahil una-una, obligasyon po natin yan bilang ginagamit ng Diyos as choir members, singles, finance, and sa adults. So, obligasyon po natin yan. Mga preachers, kapatiran, lahat po tayo. Hindi lang po yung mga ginagamit sa bibito ang mag-fasting. Lahat po ito required sa bawat Kristiyano kasi kailangan po natin yung fasting para ma-cleanse po tayo, malinis tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Kaya tunan natin dito what is about fasting. Pagpuasa. Ito po sa Old Testament, nakalagay dito. Apparently, the first recorded fast
is in Judges chapter 20 verse 26. Basahin natin. About 1400 BC pa to. Basahin natin, maminamal. Ang unang na-record sa Biblia na nagpasting about 400 BC pa is Judges, the book of Judges chapter 20 verse 26. Pakibasa sa Bisaya. Ito nakasulat sa mga kuha natin diyan. Then all the children of Israel and all the people went up and came to the house of God. Tama mo, paminawa? Pumunta sila. They went up and came to the house of God. Pumunta talaga sila sa house of God, sa chapel. Amen? Amen? Ang chapel, kapilya, this is a sanctuary, this is the house of God. Came to the house of God and weep. Nang hiyak sila, umiyak. And sat there before the Lord and fasted that day until even, and offer a burnt offerings and peace offering before the Lord. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Pagibasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga maghuhukom, Kapitulo 20, versikulo 26. Unya ang tanang mga anak sa Israel, ug ang tibuok nga katawhan, nanungas ug nanghiabot sa Bitil, ug nanghilak ug nanlingkod didto sa atubangan sa Ginoo. Ug nanagpuasa ni adtong adlaw hangtod sa pagagabi. Ug sila na naghalad sa mga halad nga sinunog ug mga halad sa pakigdait sa atubangan sa Ginoo. Amen. Palakpakan po natin Diyos. So yato pong ating ginagawa dito, ganito po yon. Kaya napupunta tayo dito sa bahay sambahan upang magpuasa, magpasting. Amen? Amen. Kanadlaw hanggang magabi, hanggang kinabukasan po, nagpapasting po tayo. Bakit nakasulat po yan sa banal kasulatan? Lahat ng mga anak ng Israel. So lahat ng congregation, lahat ng kapatiran dapat, all the people went up, nitungas, and came to the house of God and weep, umiyak sila, and sat before the Lord and fasted that day until even. Nagfasting sila hanggang magabi. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. So, kailangan pala yun. Hindi pong parang alanganin ka, obligasyon po natin. Hindi lamang yung mga choir members, yung mga ginagamit, lahat eh. Then all the children of Israel. Ibig sabihin, lahat-lahat na mga anak na Israel. Wala pong excuse. Lahat ng taan, all the people, lahat sila, ng mga tao, went up and came to the house of God and weep and sat before the Lord and fasted that day until even. So wala pa ng excuse. Lahat po, tanan nga anak ng Diyos. Wala may nag-imin. Lahat pala. Walang pinipili. Hindi lang yung mga choir ginagamit. Lahat. Anak ba kayo ng Diyos? Lahat na anak ng Diyos. Lahat ng Israelita. Lahat pa ng tao. Kasama pa. Nanungas. Amen? Sa atin, hindi naman tungason yung atin. Patag to eh. Sa kanila, akyat pa sa bundok, manungas pa eh. Punta sa sambahan, tayo patag lang eh. May taxi, may rela, may jeep. Kumplito. Sa unang panahon, lakad lang sila. Manungas pa sa ibabaw ng bukid. Kaya dito po sa ibabaw ng bukid, yung templo ng ating mahal na Panginoon. Amen pa? May rason gana sila. Bira, pagod na kami. Magnungas pag bukid, magpasting pa kami. Wala sila magreklamo. Sa ating kuminsan, yung lapit-lapit ng bahay natin eh. May taxi na, may jeep, magreklamo pa tayo. Amen. Amen. Pagdating dito, kala mo kung tindis na yung pasting. Pero bago pa nagsugod. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Hindi na makataas ng gamay, hindi na halos. Puro nagkupo. Gabi na lang, hindi na. Pero ngayon pa nag-start yun. Okay lang kung 10 araw na, pagod ka na eh. Kayong ka pa nag-umpisa, papunta ka pa lang sa sambahan, pagod ka na. Napagod ka sa huna-huna mo siguro. Amen? Na hindi ka ganahan magpasting. Hindi po. Pag pumunta ka sa bahay ng Diyos, dapat with all galak ka.
Na bakit? Magawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So nakikita po natin yan. Sa Levitico naman, in the passage like Leviticus chapter 16, verse 29 to 31, ang Biblia daw, the Bible speak of afflicting soul. And in the light of passage like Psalm 35:13, it is interpreted of fasting. Sa panahon ni Leviticus, ng mga Leviticus, ang tawag nila sa fasting is afflicting soul. Para bang na-afflict siya, parang nagdusa, nahirapan nga kaluluwa. Pero kaya Salmista David naman, ginterpret niya ng fasting, pagpuasa. Siyempre, pag magpuasa ka, parang gina-afflict mo yung kaluluwa mo. Parang bang ginapahirapan mo, ginapagutuman mo, ginalisol-lisol mo. Ang tawag yan, you afflict your body. Amen ba? Parang pinapahirapan mo, pinapalo mo yung sarili mo. You afflicted your soul. Pero yan po ang dapat. Ang tawag niya ni Salmista David, interpret niya sa Salmo is fasting, pagpuasa. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Everybody's the Lord. Pakibasa man para maliwanag. Leviticus chapter 16, verse 29 up to 31. Then sundan mo per pire sa Psalms 35 verse 13 para madali kita. Hallelujah, praise the Lord. Leviticus Kapitulo 16, versikulo 29 hangtod sa 31. Hallelujah, praise the Lord. Maghaupan ninyo kini, ingon nga balaod nga walay katapusan. Sa bulan nga ikapito o ikapulo kaadlaw sa bulan. Pagkasakiton ninyo ang inyong mga kalag. Pagasakiton pala sa Bisaya. O walay bisan unsa nga buhaton nga pagabuhaton ninyo. Walay magtrabaho. Bisan ang bulupyo, bisan ang dubulong nga nagapuyo sa taliwala ninyo. Sa 30. Kay nining adlaw, pagabuhaton ang pagtabon sa sala. Alang kaninyo. Para mapatawad yung sala. Aron sa paghino kaninyo, Paglimpyo. o nga mahilo kamo gikan sa tanan ninyong mga sala sa tubangan sa Ginoo. Amen. 31. Kay kini mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay. Alang kaninyo, ug pagasakito ninyo ang inyong mga kalag. Yun. Kini mao'y usa ka balaod nga walay katapusan. Amen. Balaod na walay katapusan ang pagpuasa. Maki-amen ba kayo? Amen. Ha? Balaod na walay katapusan. The statute forever. To afflict your soul. Sakiton mo yung kaluluwa mo. That is meant fasting. So kahit matanda ka na pala, habang kaya mo pa, ginagamit ka ng Diyos, wala palang katapusan yung pagpasting. Amen. Amen. Wala palang excuse. Habang kaya mo pa, buhay ka pa, kaya mo pang sakiton ang iyong kaluluwa, meaning fasting, buhaton mo pa. Wala may nag-imin. Amen. Kaya wala exemption. Sabi ng Biblia, walang katapusan nga kautusan. Wala. Kaya walang excuse. Sabi ng Biblia, shall afflict your soul. Kaya wala exempted dito, lalo yung ginagamit ka, kumakanta ka sa pulpito, nagpipreach ka, wala pa exemption yan. Walay katapusan yan. Walang katapusan nga balaod. Stadios forever. Walang katapusan. Afflict your soul. Sakiton mo nga. Yung pasting ganun, sinasakit mo. Luya ka na. Pero, andyan ka pa rin nakaupo. Andyan ka pa rin umaawit. Andyan ka pa rin nagpupuri. Nagbababling ka pa rin. Hungaw na yung boses mo. Singgit ka pa rin. Luya. Bakit? Ang pagpasting, ginasakit mong sarili mo. Maramdaman yung pagod. Kaluya ka, lahat yan. Because fasting is to afflict your soul. Sakiton mo yung sariling kaluluwa. Carlito naman nag-iwi. Everybody praise the Lord. So ano naman sabi ni David? Anong lubag ni David yan? Psalms 35 verse 13. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 35, versikulo 13. Apan mahitungod kanako sa nanagmasakiton sila, nagbisti ako og sako.
Gisakit ko ang akong kalag nga may pagpuasa. Yun. Ug ang akong pagampo nagabalik-balik sa akong sabakan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. As for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into my own bosom. Sabi ni David, para sa akin, nung sila nagkasakit, pinalangin sila ni David. Amen. Amen. Nung sila nagkasakit, sabi ng Panginoon, ako po ay nagdamit ng sako. Yung sako represent ng humbleness to God. Di hari si David eh. Dapat ang isuot niya damit panghari. But dahil sa pagharap niya sa Panginoon, nagbuong pakumbaba si David. Nagbihis siya ng sako, pinakamababang tao sa harapan ng Diyos as king. Dahil bakit? Sabi niya, I humbled my soul with fasting. Gisakit yun, nagpakumbaba ko sa Diyos sa magitan ng pagpuasa at ang aking panalangin bumabalik-balik sa aking sabakan. Pinagpipray ni David yung may mga masakit. Hinabad niya kayang pagkahari, nagpakumbaba siya. Kinalimutan siya kung sino siya. Yung pagpasting pala, magpakumbaba ka. Kalimutan kung gaano ka kagwapo, gaano ka kagwapa, gaano ka kasiksi, gaano ka kaunsadya, mga minimal. Professional ka, unsa ka, wala ka. Isipin mo, dapat magsuot ka ng sako. Magpakumbaba ka sa magitan ng pagpuasa. Para mamatay yung pride, mamatay yung garbo, pakita natin yung sub-ulo natin sa mga pagpuasa, mga minamahal. Kaya ang gusto ng ating Panginoon sa magitan ng pagpuasa, maraming tayo gagaling, maraming papapalain ng ating maraming ma-revive. Lalo tayong ginagamit, pag-awit po natin, pag-praise po natin, maraming ma-revive, maraming gagaling. Bakit po? Nagpakumbaba kita sa Diyos ng pagpuasa. You afflict your soul with fasting. Ibalik natin doon sa Leviticus chapter 16, verse 29-31. Ano bang sabi nung kanina? And this shall be the state you forever unto you. Walay katapusan nga kutusan. That in the 7th month of the 10th day of the month, you shall afflict your soul. Sakiton mong kaluwa. And do the work at all. Wala kang gagawin. You have to stop your work during the time of fasting. Amen ba? Sabi niya, ye shall afflict your souls and do no work at all. Wala kang trabahuin. You stop all your works because sakiton mong kaluwa. You afflict your soul. Whether it be one of your own country, lahat buong tao sa buong syudad, bisan mga stranger, mga sojourner, amang wala, mga estranghero dyan, mga lumalabay na mga bisita natin dyan, magkaisa sila sa pagbuasa. Sa pag-fasting. Tuloy. 30. For on that day shall the flesh make an atonement for you. Yung pari, yung mga preacher, yung mga sila pong gagawa ng atonement. Ay yung atonement para mapatawad ka ng ating Panginoon. Sila po magbigay ng halad atonement. Meaning, para mapatawad yung ating kasalanan. To cleanse you. Upang tayo po'y malinis sa lahat nating kahinaan, lahat nating pagkakasala. That you may be clean. Upang tayo malinis sa lahat nating pagkakasala. That may be clean from all your sins before the Lord. Kaya yung pagpastig, pagpakumbaba, upang malinis po tayo. To cleanse our heart, to cleanse our mind, to cleanse all from sin that we committed. Upang mapatawad tayo sa ating pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. Dahil sa labas po, hindi natin maiwasan, nagkakasala po tayo. That's why every month, ginagawa po natin dito, before mag-take ng Holy Supper, nagpapasting po tayo. Bakit? And what is the purpose? Kasi ang pag-Holy Supper, sagrado po yan. To remember the death of our dearest Jesus. Sabi niyan sa Biblia, kailangan, before you eat that bread and drink that cup, kailangan magsisi ka muna. Search your heart.
Because if you eat and drink it unworthily, hindi ka karapat-dapat. Nagkakasala ka sa katawan at sa dugo ni Kristo. Yun ang dahilan, sabi niya, many among you sick. Maraming nagkakasakit, maraming nanghina, maraming nangamatay. Bakit po hindi na binibigyan ng halaga pansin yung katawan at dugo ng Panginoon sa Kalbaryo? Sagrado po yan. That's why we take that bread, the symbol of the body of the broken body of the Lord, and the cup, the grapes na yan, the symbol of the blood of Jesus Christ. Because without the seed of the body, there is no remission of sin. Walang dugo na tumagas ko sa mali, walang kapasayluhan. There is no redemption, atonement of our sin. Hindi mo tayo malinis, mapatawad ng ating Panginoon. To cleanse all our sins. Kaya nagpapasting po tayo. Kaya hindi ka nagpapasting, nagtitkalo sa delikado po yun. Something, you drink it and eat it unworthily, sa Biblia, damnation ang iyong matanggap. Sumpa, tunglo. But if you drink it worthily, sa Biblia, mabubuhay ka. Kaya pinapasunod po natin to. Bakit? Hindi po to doktrina ng church, doktrina po ng Biblia ito. Nang nababasa natin, beloved pastor, nakasulat sa Biblia. For that day that the President make an atonement for you to cleanse you, that we may be clean from all your sins before the Lord. 31. And it shall be a Sabbath to rest unto you, and you afflict your soul. Sabbath yan, the day of rest. Kaya araw sa pagpahinga dito sa Pasol House, pupunta ka rito para rest yun sa mga Kristiyano, para to afflict our soul. Upang tayo maghalad ng pagpasting, upang sa ganun mapatawad tayo at malinis tayo sa ating pagkasala sa harapan ng Diyos. Upang mag-take tayo ng katawan ng Panginoon at dugo, mabubuhay po tayo ulit. Ma-revive tayo ulit. Bakit? We always remembering the body and the blood of the Lord. Dahil po yung pagpasting, yan po'y kautusan na walay katapusan. By the statute forever. Hindi po matapos po yun. Habang may buhay tayo sa lupa, habang nandito pa tayo naghintay sa ating mahal na Panginoon, balik-balik po yan, balik-balik ating trabaho every month. Hindi lamang every month, lahat ng araw malaya tayo magpasting. Daramdaman mo nagkulang ka, nag-asala ka, nanglalamig ka na, malayo ng balas, pupunta ka sa Pasol House. You went up and good come to the house of God to offer, to afflict your soul. Para ma-revive, madasig, mapatawad tayo ng Diyos, to cleanse our soul. Yun pong dapat gawin natin. Hirap ka na madama ng presensya. Daramdaman mo na napakalayo na ng presensya Diyos. Go to the house of God and afflict your soul. Punta ka sa bahay ng Diyos, dito sa Pasol House, at magpasting ka. Upang mapatawad ka ng Diyos. So to cleanse your soul from sins. Kaya importante po yan, mga minamahal. Walay katapusan yan. Walang katapusan na kautusan. Kasi binapasunod. Hindi po. Kautusan sa Biblia na walay katapusan. Palapakan po natin Diyos. Everybody serves the Lord. Everybody serves the Lord. Ayon, what is the standard of fasting in the Old Testament? The Old Testament standard of fasting, may ma-includes tayo dito na 6 things na unong na bagay. According to Tylor Son, doktor na siya. It included 6 things. How we do the standard of fasting in the Old Testament. Pakisulat lang. Mabasa niyo po yun. Ano po yung number 1? Yun, no? The Old Testament standard of fasting is number 1, strict abstinence from food. Stricto na pag-iwas, paglikay sa pagkaon. Amen? Amen. Yung iba dito nagpa-fasting, nagdadala ng Skyflex. Yung iba nagdadala ng candy. Iba na natatago yung Diyos. Kaya magulat kami, nakita na may umigas. Galing sa simento, papunta sa bag, pagtingin, may Diyos pala sa kay Skyflex. Pero fasting yan.
okay lang. Bahala ng Diyos sa inyo. Amen. Ito, may prayer warrior tayo eh. Magaling mag-rebuke, maglihas, pero magpasting yan, may biscuit, may candy, may Diyos. Kaya manglihas yun, hindi ko malaman yung lihas niya. Kung ano ginabanggit niya. Kasi mayroon mga albularyo, pang mag-rebuke ng init, lagnat sa bata, say, chiki, 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 chiki. Yung sabi ng nanay ko, yung sige-sige. Linabalong niya yung init ng sige-sige. Ayun siya marinig ko, hindi ko malaman anong rebuke niya. Kung in Jesus name ba, o sige. O sige, bala yung sakit. Ano ba? Hindi malaman. Amen? Amen. Dapat iklaro, maglihas. Hindi yung chiki, 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 chiki. Ano ba yan? Chiki? Ano? Banggitin, demonyo ng karamdaman, demons of sicknesses cast out in Jesus' name. Hindi yung chiki, 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 chiki. Ano ba yan? Chismis? Palagpakan natin Diyos, mami naman. Iklaro. Ay binabanggit natin yung pangalan ng Diyos para lumayas yung demonyo. Eh kung ano ng mga chigi-chigi, hindi na, ano ba yan? Ba may albularyo labas natin yan. So tanungin, ang unang requirements including sa fasting sa Old Testament is strict, abstinent from food. Kasi ang meaning talaga ng fasting ay abstinent from food. Abstain meaning layuan natin yung pagkain. So strict abstinent from food. Ikadua, humble confession of sin to God. Humble confession of sins to God. Painobsanong ka nagakumpisal sa imong sala, sa tubangan sa Diyos kung maghalad ka ng pasti. Panginoon, nagkasala ako. Tinakawan ko yung mama ko ng pira sa pitaka. Yun. Doon patawarin mo ako, Lord, kaya nagpasti ko ngayon. Pero kung paintulutan mo, sunod balikan ko naman. Yun. Ang darating sa iyo, palo. Everybody says the Lord. Humble confession of sins to God. Pangatlo, earnest seeking to God's face. Earnest, parang talagang pinanangkimutan mo. Nga pinahanap mo yung bukha ng Diyos. Amen. Amen. Earnest seeking of God's face. Hindi mo naman talaga makita yung mukha ng Diyos. Hindi wala makita ng mukha ng Diyos. Ano po yung maramdaman mo? If you're seeking, earnest seeking of God's face, hindi mo naman, ang makita mo doon, yung katwiran, kabalaanan, at ang presensya niya na maramdaman, mapupuspos ka ng balang espiritu. Tanda na ikaw, pinatawad na ng Diyos sa iyong kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya si David, it's open, included sackcloth and ashes. Si David, ganun eh. Si Daniel, kasama talaga. Pag magpasting sila, ang ilang sanina, damit, ay sako na lang. Sinusumsub pang ulo sa abo, ashes. Grabing pagpakumbaba. Para lang ipakita na sila'y walay, abo sila. Sako, basura sila sa harapan ng Diyos. Para ang Panginoon maawa, dinggin ang ilang pagsumamo. Buong pagpakumbaba ng ipakita natin if you offer fasting to God. Daniel 9:3. Huwag natin basahin, mahaba na. Lista nyo lang. Number 4, through intercession for themselves and others. Totoong intercession, pakipag-istorya, pagsusumamo ng ating sarili at sa iba. Kung sumamo ka, nadalangin ka, yung sarili mo, didalangin mo yun. Through intercession, yung interceding sa ating Panginoon, nagipag-usap ka sa Diyos. Nanalangin ka, nagsumamo ka, nagkaihangyo ka sa Diyos, sa imong sarili at sa uban ng tao, dinadalangin mo sila. Hindi lang sarili mo, themselves and others. True, tinuod, totoong, panghamuyo, paghangyo sa imong sarili at sa uban ng mga tao. 5, giving alms to the poor, upang ang Diyos sa imong pagpuasa, pangamuyo, maghatag limos sa mga pobre. Kasama po yon. Amen? Then living as one prayed and bow. Parang ikaw ay parang sarili mo po yan. Na ikaw ay nanalangin at iyo po yung bow, pangako sa ating mahal na Panginoon. Sabi kanina ng Sister, nangako siya.
Mahirap mangako, hindi matubad. Sabi ni Brother Bibot kanina. Lord, Holy Supper, Lord, mahirap talaga mangako na hindi natin matupad. Kaya sabi, living, ikaw yon as one, prayed and bound. Kaya nangako sa Panginoon, Lord, hindi ko magkapagpuas sa Holy Supper ngayon. Kaya gumaling, pag-pray niya mama niya, ang Diyos, nakiusap siya, pinagaling ng Panginoon upang lamang makapunta sa dito sa house of God upang matupad niya yung pangamuyo niya at pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito sa kanya nag-testify. Amen? Sabi niya, hirap ako mag-Tagalog, taga-bukid ako, pero nagsalita Tagalog. Marunong pala taga-bukid mag-Tagalog at taga-syudad. Amin yun. Tulog naman iba. Palakpak ng malakas. Palakpak ka ng malakas para magising sila. Magising sila at ikaw makatulog. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh? Natupad yung kanyang pangako. Bow. Kasi manalangin at magpasting dito. Kaya ang Diyos, gigrant yung prayer. Bakit? Nakita ng Panginoon na totoo yung pangako niya. Ginagrant ng Diyos yung prayer niya, hindi pa sa nagpagpasting. Pero bakit? Sincero kasi yung puso natin. Ang Diyos kasi tinitingnan niya ang puso natin with regards of sincerity na to make your vow, nakita ng Diyos, i-grant niya yung prayer natin. Dahil genuine po yung kanyang puso. Totoo, true intercession ang i-offer niya sa ating mahal na Panginoon at sa ubang mga tao. Palagpakan po natin, Diyos. So, anin po yun. Dito naman po tayo. In the Old Testament, reasons for fasting. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Reason for fasting. Ito dito, to express deep mourning. Ito ang rason mo sa imong pagpuasa, to express deep mourning. Then to avert divine wrath and to express repentance and sorrow for sin. The Old Testament reason for fasting is number 1, to express deep mourning. Sa 1 Samuel chapter 31 verse 13 pakibasa. 1 Samuel chapter 31 verse 13. Then 2 Samuel chapter 12 verse 16 and 17, to avert divine wrath. Pangatlo, Jonah 3:7. Ilista niyo po para masundan natin. Pag-ibasa po sa 1 Samuel 31 verse 13. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa unang Samuel, kapitulo 31, versikulo 13. Ug nagkuha sa ilang mga bukog ug naglubong kanila sa ilalom sa kahoy nga sambag sa habis ug na nagpuasa sulod sa 7 ka adlaw. Palakpakan mo natin, Diyos. Maminamahal. Tama po? And they took their bones and buried them under the tree at Jamis and fasted 7 days. Sa panahon, mga minamahal ni Samuel, mga minamahal, Prophet Samuel, no? Nung kinuha nila yung buto ng isang tao nga namatay, nilibing sa ilalim ng kahoy, sila po'y nagpuasa ng 7 adlaw. Parang purpose to express deep mourning. Aron ipahayag nila na grabe po ang ilang kasubo nga namatay siya. Pati buto na kinuha pa. Amen? Amen. They took their bones and buried. Pati mga buto na kinuha pa, linibing pala doon sa ilalim ng kahoy. At pagkatapos yan, para mapakita nila na talaga nagdalamhati sila sa ilang kapwa nga namatay. Buto na lang nawinin. Buto na lang. Para makomfort yung loved ones, pamilya, nag-fasting sila ng 7 days. Ang purpose, to express deep mourning. Aron ipakita ang malalim nilang their deep sympathy or condolence sa mga namatyan to the bereaved family. Grabe sa unang panahon. Amen? Para lang makomfort sila, mawala yung kalungkutan,
mawala yung mga kasubo nila, o maintindihan na matanggap nila na yung loved ones nila kinuha na po ng ating mahal na Panginoon. Kaya may mga kapatid tayo, may mga pamilya ka na may mga problema, may mga kalungkutan, nagdalamhati sila. Mga minamahal, ipasting mo sila. To express deep sympathy for their mourning. Sa ilang mourning, may nagmumurn ng asubo. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Her Paris Lord. Sunod naman, 2 Samuel chapter 12, verse 16 and 17. Kaya may bata nga namatay to avert divine wrath. Hindi po para maalis, makuha yung makadiyos o langiton nga galit. Mga minamahal, sila po'y naghalad ng fasting para sa bata upang mabuhay. David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night upon the earth. Si David, upang mabuhay lamang yung bata, grabe, nagpuasa ng 7 adlaw, mamila sumulod sa tahanan, istinistoryang Panginoon, buong magdamag, upang lamang mabuhay ang bata. To avert divine wrath, may maabot nga palo, alam mo, nagramdam, nagkasala ka, o nagkasala yung pamilya, kung may malasakit ka sa kanya, upang mapatawad sa nisulang darating na salot sa kanya, ikaw ipuasa, ipasting mo siya. Hangyoon mo ang Diyos, Lord, patawarin mo yung nanay ko, papa po, kapatid ko nagkasala. Kami madamay, kami buong pamilya, Lord. Unahan mo na pagpasting. Magpag-usap, you have to shouting to God. Magpag-istorya ka na sa Panginoon upang huwag mo naman iparatang yung palo sa ila, Lord. Huwag mo iparatang salot sa aming pamilya, mahal na Panginoon. Iiyak mo sa ating Panginoon kasamang pagpasting upang Diyos makinig po sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. To avert divine wrath, and the elders of his house arose and went to him and raised him up from the earth. But he would not, neither did he eat bread with himself. Pinuntahan siya ng mga elder si David para patayuin, mga minamahal. Pero wala si David sumunod. Bakit po? Siya po, mga minamahal, hindi siya kumain. Dahil bakit? Nagpatuloy siyang fasting. Nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon upang hingin lamang mapatawad sila, upang ang bata ibalik ang kanyang buhay. Palakpakan ng Diyos. Kaya sa ating buhay, pag may nag-umpisa ka na nag-fasting, nag-umpisa ka na nag-sakripisyo, nalangin sa Diyos, may mag-distract sa'yo na ano man ka-importanting bagay yan, mga minamahal, huwag mo silang pansinin. Bakit? Nagka-umpisa ka na, nagkipag-istorya ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan meron dito mga kapatiran fasting na. May tinawagan lang ng loved ones ata. May pinakuha lang doon na hindi naman importante. Magpaalam, Beloved Opie, pwede ba mag-exit muna ako sandali? Bakit po? Tumawag kasi yung beloved ko. May pinapakuha sa akin. Ako hindi naman ako magtanong ano ba yan ang pinapakuha sa'yo? Gaano ba importante yan? Na mag-exit ka lang, hintuin mo yung pagpupuri mo, pagpasting mo. Mayamang matukso ka doon. Sabi ng labwas mo, nang tawag sa'yo, start, parang pagod na pagod ka na, nagsakay ka pa sa jeep, magkaon sa mag-break ka na lang, mag-light juice ka na lang. Kaya nauso dito yung light light, parang beer, light. Amen? Pero hindi dapat, si David pinuntahan ng mga elders para palabasin, patayuin siya, palabasin. Pero si David, wala. He want that. Neither did eat bread with him. Wala si David lumabas o magkaisa sa ila upang kumain. Bakit? Diri-diritso na yung panalangin, pagpuasa, pagpasting ni David. Kaya bakit ba ginapangayo sa Panginoon na mawala yung salot sa kala ng bata, ibalik ang kanyang buhay? Dito po sa atin, ganoon po. Reason for fasting. May mga rason tayo bakit nag-fasting tayo. Kailangan po natin ito. Kaya may mga distract sa atin diyan, may mga importante, sabihin mo mga loved ones sa pamilya mo, mamaya na, bukas na, pagkatapos ko break. Kaya importante ang akin umpisahan kapag istorya, to be soughing God.
Importante po yun. Kaya before you make a fast to afflict your soul, lahat mong transaksyon sa labas, gawin mo na. Para walang disturbance, walang disturbo in the midst of your fasting and praying. Wala makadisturbo sa iyo. Ayusin mo na tanan, mga labahan mo doon sa mga disturbo sa iyo na hindi maging dahilan babag ngayon balik-balikan ng isipan mo. Amen? Pangatayin mo na natin yung mga manok mo. Katayin mo na mga baboy mo lahat para wala disturbo, para pagpasting ni mo, wala yung mga manok ko baka mamatay, wala makain. Patayin mo na lahat. Dalhin mo dito sa Pasulaos para may ulam. Para makapagpuasa ka. Amen? Amen. To avert, aron mawala. Divine wrath. Kaya minsan mga minal, turo natin to para masabtan, maintindihan anong bang tamang rason. Yung sakto nga pagpuasa. Kaya minsan ginagawa na lang dito ang iba biro, para bang komedya na lang ba? Biro-biro lang pagpasting, papasting. Hindi po talaga fasting, kundi papasting na lang. Kasi yung fasting, afflict your soul. Sakiton mo yung kaluluwa mo. Ano bang ginasakit? Ano bang maramdaman mo ginasakit mo? Grabe yun. Dito nangyayari, parang komedya na lang. Papasting. Blood fasting ka, fasting. Puri ka, puri. Hindi tinulog niya puri lang. Fasting lang. Kung sa laruan, laro-laruan, dua-duaan lang. Amen? Hindi po natin gawing dua-duaan. Biro-biro itong ating pagipag-istorya sa Panginoon. Importante po ito. Bakit? Diyos po ang ating ginakausap. Diyos po ang ating ginaistoryahan. Siya po ang ginapangayuan. Tagtanan nga butang sa atong kinabuhi. Palakpakan natin ang Diyos. Si Jonah chapter 3 verse 7. Nung si Jonas inutusan ng Panginoon, Jonah, arise and go to Nineveh. Dahil yung mga kasalanan ng mga tao ron nakasukdula na sa akin. Papastingin mo sila at pasisihin. Sabi ni Jonas, opo Lord. Sumunod si Jonas. Ngunit pagdating sa pier, ang sinakyan na barko hindi pa Nineveh, papuntang Tarsus. Akala ni Jonah makalusot sa Panginoon. Pagdating ng kaligitnaan ng dagat, bumagyo. Bagyo, lubog na malubog ng ang sakayan. Dagan patripulante at mga pasahero. Si Jonas patulog-tulog sa ilalog. Katulad karon, iba patulog-tulog yan. Parang si Jonas din. Baka iba niyang laway na yan. Hagok na. Amen? Mga Jonas yan. Walang pakialam. Binuntahan ng kapitan, hoy, taga saan ka ba? Sabi ni Jonas, bakit? Anong problema? Malunod na tayo! Mamatay na tayo! Grabe ng bagyo! Ikaw pagok-hagok, tulog-tulog ka lang. Sabi ni Jonas, dali lang yan. Alsahin niyo ako, itsas dagat. Mahinto yung bagyo. Sabi, ha? Taga saan ka ba? Hodyo ako. Ako ang may kasalanan, hindi ako sumunod sa Diyos. Bilisan nyo na, para hindi ko malunod. Itsan nyo ako sa dagat. Natakot pa yung kapitan, taga barko. Grabe ginis Jonas. Mga Jonas, amen. Wala naman. Initsan nyo na, kay malunod na kayo. Sabi niya, ipag-pray mo kami sa Diyos mo, patawarin kami kung mamatay ka. Sige, initsan si Jonas. Pag-itsan na kay Jonas sa dagat, mga minamahal, huminto yung balon, malaki. Huminto yung bagyo, kumalma. Grabing kalipay sa mga pasahero. Grabing kulba ng kapitan, tribulante, kaya base mamatay si Jonas, grabing paghisisi. Pero si Jonas nakatawa. Bakit? Pag-itsa kay Jonas, gano'n na buka ng wakba sa balina. Sa may suyok. Si Jonas. Dito sa sulod, sa loob ng tiyan ng balina, dito nagdusa si Jonas ng grabe niyang ginawang kasalanan. Nakikinig pa kayo? Nakikinig ba kayo? Tingnan mo yung Diyos, ha? Para maligtas ibang tao, inalis si Jonas. Linigtas Japon ng Panginoon si Jonas. Sinalo siya ng malaking bunganga na balina.
Pero sa loob ng tiyan ng balina, dito nagdusa si Jonas ng 3 araw. Sabi ni Jonas, grabing baho ah. Grabing mga laway ng balina. Apil dito mang kinain niya kung sa ito mga lumot na. Sabi ni Jonas, napilitan ako magpasting ang tulog adlaw sa loob sa tiyan sa balina. Kaya wala akong makaon, grabing baho ah. Grabing hilak ni Jonas, grabing panghinulsol ni Jonas to express repentance and sorrow for sin. Araw mapahayag niya ang kanyang pagsisisi at kanyang kalungkutan sinagawa niyang kasalanan sa Diyos. Pagkatapos pagsisisi ni Jonas, fasting siya dito, pinatawad ng Diyos. Dinala siya dito sa pagdating talampasigan sa isyor ng Ninibe, binugas siya. Pagbugas sa kanya, limpyo na si Jonas, bagong ligo. Tumayo si Jonas, pinasisi yung mga tao sa Ninibe. Magsisi kayo, grabing kasalanan nyo, pati ako nadamay. Nung nagsisi mga tao, nagbasol si Jonas, nagmahay, tampok. Dali lang pala pasisihin itong mga tao sa Ninibe, grabing nangyari sa akin. Gusto na magpakamatay. Ganoon kasi minsan ang tao. Amen. Amen. Ang tao sa ginagawang kasalanan, siya pa magtampo at magmahay sa Diyos. Pero ang Panginoon, puno ng pag-ibig. Nagtampo pa siya, nagmahay, nagkasala pa, hindi siya muno, dinigtas pa siya ng Panginoon para mag-hinulsol siya for repentance, to express repentance for his sin. Dinigtas siya ng Panginoon. Nagtampo pa. Amen? Amen? Bakit? Hindi kulang yung fasting sa sulod. Kaya hindi nagkapag-concentrate, kaya baho eh. Kaya kung dito ka sa loob ng Pasol House, magkapag-concentrate ka. Amen? Pag doon ka lang sa bahay magpasting, hindi ka magkapag-concentrate. Bakit? Yung apo mo, disturbo. Yung nagluluto, baho ng pinaksiw, madisturbo. Yung amoy ng linungag, madisturbo ka. Lahat! Kapitbahay magsugba ng pulad, madisturbo ka. Maraming disturbance sa bahay mo. Para kang si Jonas sa tiyan ng balina. Pero kung dito ka pumunta to welcome in the house of God, pumunta ka rito para dito ka magpasting, wala malisturbo sa'yo. Bakit? Nagpupuri palagi dito mga minamahal. Kaya dito ka talaga ang right place to fast, to afflict yourself, dito po sa loob sa sambahan. Kaya sa inyong balay, ang mangyari yan, pasting-pasting lang. Kaya hindi ka magkapag-concentrate. Yung puri mo doon, 1 minute lang. Amen? Para karang katolikog yapon, pag mataas ang buntag, sabay hiyot, thank you Lord, tapos na. Hindi ka magkapag-concentrate. Maraming disturbance. Dito ka. Yung mga salita, nagtungas, they went up and go and come to the house of God to afflict their soul. Pumunta sila sa bahay ng Diyos upang sila po maghalad ng pagpuasa. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito po, may tamang pagpuasa. There is a right fasting. In Isaiah chapter 58 verse 6 up to 9, right fasting. Kaya meron talang tamang pagpuasa. Correct fasting would demonstrate itself in a life of practical daily holiness. Nagiginig ba kayo? Correct fasting would demonstrate itself in a life of practical daily holiness. Ang tama ng pagpuasa, pagpasting, ay nagpapahayag, demonstrating sa kanyang sarili, sa ating buhay ng praktikal, araw-araw na simpleng pamumuhay, araw-araw na may kabanalan. Palakpakan natin Diyos. In Isaiah chapter 58 verse 6 up to 9, pakibasa lang brad. Isaiah chapter 58 verse 6 up to 9. Hallelujah, praise the Lord. Isaías capítulo 58, versículo 6 hangtod sa 9.
Hallelujah, praise the Lord. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Amen. Ang paghubad sa mga higot sa kadautan, Amen. ang pagtangtang sa mga budko sa yugo, o ang pagawas sa mga dinaog-daog, o ang inyong punggoon ang tanang mga yugo sa city. Dili ba mao ang pakigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom, o imo nga dadon ang kabos nga sinilikway ngadto sa imong balay? Kung ikaw makita sa hubo nga imo siyang tampian, o nga ikaw dili matago gikan sa imong kagulingon nga unod. Palakpakan po natin, Diyos. Yan po ang tamang fasting, sabi ng Biblia. To lose the bonds of wickedness. Kung magpuasa ka, magpasting ka, parang kinakalagan mo yung gapos ng mga taong makasalanan. Amen? To lose the bonds of wickedness. To undo the heavy burden. Imong maando. Kanang matubatabangan, mabuligan mo yung mga nagdadala ng mabugat, ng mga kabugat, ng mga problema silang buhay. To undo the heavy burden. 3. To let the oppressed go free. Yung mga ginagapos ng kaaway sa mga sakit, karamdaman, balatian, sila po'y mapalayas, sila po'y maging gawas nun. Amen? To go free, the oppressed. To break the yoke. Aron mawala, mabungkag yung mga mabigat na pinapasan. Palakpakan po natin ang ating malapang. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. To give bread to the hungry. Yung mga pobre, ginugutom, ang Diyos magbigay sila ng pagkain. To bless them. To feed the hungry. To restore the poor from hungry. Maibalik, restore sa mga mahirap ang ilang maawala, ang ilang kagutom. Ang Diyos magpadala ng pagpapala at pagkain. Sa prayer, magpasting yan. Amen? To clothe the naked. Aron patapian, pabistihan ng Diyos yung mga nakahubad. Dahil bakit? Pagpapalain tayo ng ating malapang. To reveal yourself to your relatives. Aron makita ng mga loved ones, pamilya mo, yung sarili mo, na ganoon ka na pala kamainiton maglingkod sa ating malapang noon. Imbis lutusin kanila dahil sa panalangin mo, hallelujah, hindi basta-basta ang prayer mo, makita nilang ginagawa mo. Wala sa naman ni sister, akong labos pamilya, wala naman ikaw ang kaon eh. To reveal yourself to your relatives, para makita nila, ano bang ginagawa nito? Kaya hindi ka matakot. Kung magpasting ka, makita ka ng mga labwas pamilya no, hindi ka kumakain, huwag ka matakot. Dahil kasama po yan, to reveal yourself to your loved ones. Para makita nila nga, bakit nagsakripisyo ka? Bakit di ka kumakain, nagpapagutom ka? Ano bang ginagawa mo? Bakit? Maroon ako importanteng bagay na ipaabot sa ating malapanginoon. Maraming dala nito para kamo magalagan kamo sa gapos si Satanas, sa takit balatian, problema, kahirapan. Yun po ang purpose ng aking pagpuasa, para maligtas kamo sa kami Satanas. Ganun ba? Imbis lutoson ka na, muhilak sila. Grabe pa ng sakripisyo mo para sa amin. Yun po ang tamang pagpuasa. Eh, huwag kang mahiya, takot. Iiyak mo, ipanalangin sila. Aron makalagaan sila to lose the bond of wickedness. To undo the heavy burden, yung mga bugat ng mga problema. Nagindala mawala. To let the oppressed go free. Yung ginagapos ni Satanas sa drugs, sa mga problema, mapalaya sila. To break, mabungkag, mawala yung kabugat ng mga yugo nidala. Upang ang Diyos mag-supply ng ating pagkain araw-araw. Mawala yung gutom sa atin, pagpalain tayo, bistihan po tayo, damitan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Upang makita nila nga ang Diyos natin pinaglingkuran ay buhay na Diyos. To reveal yourself to your relatives. Minsan, hindi natin ipakita yung totoo. Akala na bibiro lang tayo. Sabi na nasiraan ka ng ulo, nabuang ka na, wala ka na ngayon kain. Ipakita natin yung sincero nating pagpuasa. Nga ganun pala ang ating Panginoon, ganun ka-importante pala nga mayroon palang tamang pagpasting para makalagan sa gapos ng kaaway yung mga pamilya, labos natin, makita ng hibala na sila iligtas po ng Diyos tag-abot ng adlaw. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ganun po, mga minamahal. Kaya sa ating pagpasting dito, pagsakit sa ating sarili, to afflict our soul, who humble ourselves with fasting, gawin nating sincero. Gawin nating bigyan ng halaga.
Dahil mayroon po pala itong mga importanteng bagay na ating magtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami kayong pagpipray, marami kayong pagpasting sa labuas pamilya mo, sa mga tao, yourself and to others. Kaya tinuturo po, kaya natin mga pastor, gano'n na lang ang magpagtuturo sa mga pagbuasa. Grabe, 40 days ilang beses. Bakit? To lose the band of wickedness. Pero yung mga tao makalagan sa kapos ng kaaway. Mawala yung mabugat ang mga problema, mga minamahal. Kaya mga advice sa itong beloved para sa the Lord, kung may problema ang kapatiran, magpasting ka, Brad, magpasting ka, sis, ganoon, para makalagan ang mawala ang kabugat sa ginadala mo, mawala ang mga problema mo, mawala yung mga karamdaman sa katawan mo. Hallelujah! Aron ikaw mapalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sincero kita, manalangin, magpuasa sa harapan ng Diyos. Huwag nating gawang biro-biro lang, mga minamahal. Dahil ang ating pagbigay ng halaga sa ating pagkatawag ng Diyos, nakikita po ng Panginoon niya. Nakikita ng Diyos yung ating ginagawa. Kung how we sincere to do our very best just to obey the will and commandments of God. Pag nakita ng Panginoon sincero kita ang ginagawa natin po yan, yung mga binabasa natin, mangyari sa buhay natin yan. Pagpapalain tayo ng ating mga Panginoon. Kaya huwag nating dagan alibay. Obligasyon po natin ito. Kautusan na walang katapusan. Stay tuned forever. Hindi natin pwede di walang katapusan ito. Habang buhay tayo, habang nandito tayo sa lupa, naglilingkod sa Diyos, habang hindi pa babalik ang Panginoon, ito pong kautusan ng pagpasting, walang katapusan. Afflict our soul. Sakiton tang ating mga kaluluwa. To afflict our soul, to humble ourselves with fasting. Nagpakumbaba kita sa mga pagpuasa. Kaya mga minamahal, habang tayo umaawit, gamahin natin ang presensya ng Diyos. To cleanse us, aron baging malinis ang ating puso. Bigyan nating sinseridad yung ating pagpasting, yung ating pag-aayuno, ang ating pagsakit sa ating kaluluwa. Ano yung mga nakatago na kasalanan, kahinaan sa ating puso mawala. Matagal ang panahon di mo damang presensya. Gawin mong sincero yung pagpasting mo. Umiyak ka sa Diyos. Magsumabog ka sa Panginoon. Matagal ang kahinaan mo, hindi pa natanggal. Ipagpasting mo ng maayos. Yung ating kinaiya, hindi pa nabago. Yung ating karamdamin, nabago. Naayo, ipagpasting ka ng maayos. Sinceridad. To undo the heavy burden. Hallelujah. Jesus. Ang ating buhay, tingnan natin sa harapan ng ating Panginoon. Life is not at all that but my prayer. Oh, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks to life with you, you'll never be alone. Just learn to reach up and open your heart. Lift up your hands together. Lift up your hands together, and He'll show you the way. Hallelujah. Jesus said, cast your burdens upon those who are heavily laden. Come to me, all of you are tired of carrying heavy loads, for that I will give you
promised land. Come to you feel the world is tumbling down on you, and you don't know what that you can hold on to. Just speak the words inside, and you'll see hope, and there's nothing to run. Lift up your hands. Lift up your hands to God, and He'll makes you feel all right. Hallelujah. Jesus. Sing it, hallelujah. Sing it. Buka kasing-kasing. Mapuspos ka. Malimyo kasing-kasing. I will give you His peace, and my burden is light. Come to me, and I will give you Jesus and God. Salamat, Lord. Salamat sa mga puno sa liyo. Nagtutuloy. Oh, carry heavy loads. Hallelujah. Oh, I will keep you His peace, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Salamat, mga Panginoon. To undo the heavy burden, to set the captives free. Hallelujah. Para makalagan tayo sa gapos ni Kaawa, sa kabigatan, sa mga problema, sa lahat na kahinaan, kahirapan, kawadon, kapitos, sa gutom, sakit balatian. Ayusin po natin ang pagsunod sa Diyos, mga minamahal. Minsanan lang po natin kinasakit ang ating kaluluwa. Nagpakumbaba kita sa pagpuasa, to obey the commandments of God, to do our duty, obligation to the Lord, to the church. Gawin natin sincero. Dahil tayo lahat ang makinabang. Tinuturo sa atin upang tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon sa spiritual. Nabigyan natin halaga, importansya, yung ating pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ito, utos ng Diyos na walay katapusan.
Itaas yung gabay. Manalangin tayo. Iyas dakilan Diyos sa mabanal sa matamis na Panginoon. Mahal na Panginoon, andito kami sa harapan, nagpakumbaba. Wala kami magawa pag wala ka sa amin. Baga mahina kami. Tao lang kami minsan natutukso. Minsan nasumpungan mo kami sa aming pagkatawhanon, sa aming makahinaan. Turuan mo kami to know how to sacrifice and afflict our soul, to humble ourselves with fasting, with sincerity. At yung mga pangako mo mangyari sa buhay namin. Pagpalain mo kami ng lubusan. Give us strength in physical. Give us strength in spiritual, Lord. Heal our sicknesses. Solve our problem. Bless us so much, Lord. Financially, physically, Lord. Talungan mo kami na magawa po namin ang aming obligasyon para sa iyo, Lord. To obey and to do thy will, O God. And to do our duty and obligation. Give us a great opportunity to do thy will, Lord. To the first lady prayer pastor. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Jesus. Itaas yung isa kamay, ipatong isa siyang ulo. Lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, ibaba ang kapangyarihan mo sa aming ligitan. Pagpalain mo kami lahat ng hinasa. Yes, hallelujah. To the pastor, Lord. I been above the demons and primitive things cast out in the might of Jesus. Be healed, be healed. Be healed right now. Problem is bias, blessed, excellent, financially, peace with the blood. Remember my sins, problem like in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palagpagan po natin Diyos. Tumayo tayo, ma'am na mahal. Itaas yung kamay. Lahat tayo ay sumigaw ng 3 beses. Malakas na. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kami na mahal.